Hi! Welcome to Smart Home 101, Pinoy Edition. Yung wife ko, since first video ko, sinabi niya, hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Marami akong ginagamit na term na for me, normal na. Pero someone na walang background sa smart home, gulong-gulo. Kaya gumawa ako ng series. 5 episodes para sa beginners. Pagkatapos ng 5 episodes, mauunawaan mo na ang basics ng smart home. Ngayong episode 1, yung pinaka-foundation, yung protocols. Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, at Bluetooth. Anong pinagkaiba nila? Bakit may iba-ibang protocols? Tara, tingnan natin. Una, ano nga ba ang protocol? Imagine mo, yung phone mo nagsasalita ng English. Yung refrigerator mo, Spanish. Yung TV mo, Tagalog. Paano sila mag-uusap? Hindi sila magkakaintindihan. Ganon din sa smart home device. Pag dalawang device gustong mag-usap, kailangan nila ng common language. Yung common language na yon, yan ang tinatawag na protocol. Ang protocol, paraan ng pag-uusap ng mga smart device. Pag pareho silang nag-i-speak ng same protocol, kayang magkaintindihan. Ang problema, hindi iisa lang ang protocol sa smart home. May Wi-Fi, Zigbee, Matter, Thread, at Bluetooth. Bakit? Kasi iba-iba ang strength, iba-iba ang use case ng bawat isa. Tara, tingnan natin isa-isa. Una, yung Wi-Fi, yung pinaka-familiar sa'yo. Wi-Fi, yun yung ginagamit mo sa internet. Yung connection ng phone mo sa router, yung Netflix, YouTube, at Facebook, lahat dumadaan sa Wi-Fi. Pero may importante akong sasabihin tungkol sa Wi-Fi. Ito yung pinaka-foundation ng smart home mo. Wala kang magandang smart home kung hindi maganda yung Wi-Fi mo. Strong signal, reliable na router, pinaka-importante yan. Sa bahay ko, marami akong Wi-Fi based na device. Yung Samsung Smart TV, Alexa, yung Shelly EM kong brownout sensor, yung WLED ko sa CR. Lahat Wi-Fi. Yung structure ng Wi-Fi, star siya. Lahat ng device, direct connect sa router mo. Yung router ang sentro. Pros, familiar ka na, easy i-set up, mabilis, kaya ng video at streaming. Cons, bawat device, kailangan i-add yung Wi-Fi password. Pag madami ka ng Wi-Fi device, sabihin natin 30, 40, 50 devices, yung router mo, pwedeng mag-slow down. Pero may dalawang importanteng bagay akong gusto i-emphasize. Una, security. Strong password ng Wi-Fi mo, updated firmware ng router, pag connected sa network mo yung lahat ng smart devices, pati yung work computer mo at phones, security ng buong network ang nakataya. Pangalawa, para sa medyo advanced, may concept ng VLANs. Pwede mong hatiin yung network mo sa segments. Hiwalay yung smart devices, hiwalay yung computers, hiwalay yung guest network. Mas secure. Pero malalim na yan. Pag-uusapan natin sa later episode. Ang mahalaga ngayon, alam mo na, ang Wi-Fi ang foundation ng smart home mo. Walang magandang smart home kung mahina yung Wi-Fi. Pangalawa, Zigbee. Ito yung pinaka-main protocol ko sa bahay. Mostly locally controlled devices ko, Zigbee. May door sensors ako, light switches, motion sensors, presence sensors, buttons, IR blaster, roller shades, smart plugs, vibration sensors, lahat Zigbee. Pero, ano ang Zigbee? Paano siya naiiba sa Wi-Fi? Yung Wi-Fi devices, connected sa router. Star siya. Yung Zigbee, iba. Mesh naman siya. Sa mesh, yung devices mo na may constant power, switch, plugs, blaster, pwede silang mag-act as router o relay. Kung yung sensor mo ay malayo sa coordinator, dumadaan yung signal muna sa ibang devices bago dumating sa Zigbee coordinator. Mas malakas, mas mabilis, mas reliable. Yung pinaka-importante, yung Zigbee. Hindi gumagamit ng Wi-Fi. Hindi gumagamit ng internet. Pure local control. Pag may brownout, basta may power yung Zigbee coordinator mo, gumagana pa rin yung buong Zigbee network mo. Yung Wi-Fi naman, marami sa kanila, cloud dependent. Kailangan ng internet para gumana. Yung local versus cloud discussion, masyado siyang malalim para sa episode 1. Tatalakayin natin sa episode 4 ng series. Kasama yung home assistant topic. Mababa rin ang power consumption. Kaya yung battery-powered devices ko, kagaya ng door sensor, tumatagal ng months, minsan years,
Bago palitan yung battery, kailangan ng Zigbee coordinator. Yan yung translator ng Zigbee papuntang Home Assistant. Sa setup ko, gumamit ako ng Sonoff Zigbee USB dongle. In short, Zigbee yung pinaka-reliable para sa local control. Yan kung bakit siya yung pinaka-main protocol ko. Pangatlo, Matter. Ito yung bagong protocol. 2022 lang nag-launch. Yung problema na sinosolve niya, dati kung Apple HomeKit user ka, dapat HomeKit certified yung devices. Kung Google Home, dapat Google Home certified. Alexa, Alexa certified. Magkakaibang ecosystem, magkakaibang devices. Matter, common standard. Kung Matter certified yung device, gagana siya sa Apple, sa Google, sa Amazon, sa Samsung, sa Home Assistant. Kahit anong platform, one device, lahat ng ecosystem. Sa bahay ko, may 4 Matter devices na ako. Yung Aqara U300 Smart Lock, yung H2 switch, yung FP300 na covered sa video 11 ko, at yung pinakabago, yung Gledopto Matter LED ko, covered naman dun sa video 14 ko. At yung pinaka-importante, locally controlled din to. Yung Matter, application layer siya. Ibig sabihin, hindi siya yung direct na paraan ng pag-uusap. Yung Matter, dumadaan sa underlying network. Pwede sa Wi-Fi, pwede sa Thread. In short, yung Matter, pang future-proof. Kung mag-upgrade ka ng ecosystem in the future, hindi mo kailangan palitan lahat ng devices. Mismong Matter na lang ang habol. Tatlo pa, mabilisan lang. Una, Thread. Mesh network siya. Similar siya sa Zigbee. Pero IP-based. Meaning, internet-friendly. Yung Thread, often, invisible siya sa user. Ginagamit ng Matter under the hood. Kung may Matter device ka na Thread-based, technically gumagamit ka ng Thread. Pero hindi mo kailangan pag-isipan masyado. Pangalawa, Bluetooth. Short range siya, mga 10 meters lang. Sa bahay ko, isang device lang ang gumagamit. Yung Xiaomi Smart Scale ko. Bluetooth, typically para sa mga personal devices. Earbuds, watches, headsets, scales. Hindi siya yung pinaka-common para sa mga smart automations. Pangatlo, Z-Wave. Available siya sa US at Europe, pero hindi available dito sa Pilipinas. Worth mentioning lang, in case na nakikita mo sa international smart home articles. Mesh siya, similar sa Zigbee, pero international standard kasi siya. So, hindi pa siguro umaabot dito sa atin. Based sa research ko, mas mahal din siya kaysa sa mga Zigbee devices. So, anong gagamitin mo? Depende sa use case mo. Para sa media at streaming, TV, speakers, cameras, Wi-Fi yan. Para sa local control, switches, sensors, lights, buttons na gusto mong gumana kahit walang internet, Zigbee. Yan ang pinaka-reliable based sa experience ko. Para sa future-proofing at cross-platform, kung hindi ka pa decided sa ecosystem at sumusubo ka pa lang o gusto mong cross-platform, Matter. In fairness, walang one-size-fit-all. Mas marami kang malalaman as you build your smart home. Yan ang point ng series na ito. Sa next episode ng Smart Home 101 Pinoy Edition, pag-uusapan naman natin yung hub. Bakit may mga devices na kailangan ng hub at meron namang hindi? Mas magiging malinaw kung paano nagko-connect lahat ng pinag-usapan natin ngayon. Kung nakatulong sa inyo yung video na to, like, subscribe, comment kung may specific term na gusto mong itackle natin. Para sa wife ko to, pero alam ko hindi siya nag-iisa. Maraming katulad niya na hindi pa naiintindihan yung mga basic terms para sa smart home. At ito yung para sa kanila. Ako po si Daryl at ito ang Automated Pinas. God bless po.